magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal kong Bulakenyo. Ako, si Althea Franco, ang inyong reyna ng Singkaban 2023. Ang inyong tagapagdaloy ng ating programa para sa araw na ito. Tayo po ay magsama-sama sa isa na namang makabuluhang episode ng ating palatuntunan. Para sa episode na ito, ay ibabahagi namin sa inyo ang lahat ng mga naging kaganapan sa ating pagdiriwang ng tinaguriang The Mother of All Festivals in Bulacan, ang Singkaban Festival 2023. Ang Singkaban ay hango mula sa isang orihinal na sining Bulakenyo, ang arkong kawayan na nagsisilbing pangunahing dekorasyon sa mga kapistahang ginaganap sa bayan at lungsod ng ating lalawigan. Ang salitang Singkaban ay nangangahulugang din ng sining at kalinangan ng Bulacan. Ang taunang selebrasyon kung saan ang mga Bulakenyo ay nagtitipon-tipon mula sa iba't ibang panig ng ating lalawigan upang ipakita at ibahagi ang kanilang mga talento, produkto, sining at iba pang kagalingan at kahusayan na talaga namang karapat-dapat na ipagmalaki. Kaya tara na, mga Bulakenyo! Samahan niyo ako at ating tunghayan ang mga tampok na istorya dito lamang sa nag-iisang programang pantelebisyon ng ating lalawigan, Galing Bulacan. Ang dakilang lalawigan ng Bulacan. 21 bayan at 3 lungsod dito'y isinilang. Taglay ang makinang na sining at kultura. Magigiting ng mga bayani. Mayabong na kasaysayan. Kamanghamanghang yaman ng kalikasan. Pagsisikap. Bunga ng pagbabago para sa kapakanan ng bawat Bulakenyo.
sa bantayog ni Marcelo H. Del Pilar at nagdaos ng banal na misa ang pamahalaang palalawigan ng Bulacan bilang paggunita at pagpapahalaga sa ika-400 at 45 taong anibersaryo ng pagkakatatag ng lalawigan ng Bulacan. Ito ay may temang mahalin ang Bulacan, tuklasin ang kanyang kasaysayan. Mga Bulakenyo, ngayong araw ng ating lalawigan ng Bulacan, ito po ay napakahalagang tagpo ng ating kasaysayan, ang lahat ng ambag ng ating mga bayani kung saan ang lalawigan ng Bulacan ang probinsya na naglikha ng maraming bayaning Pilipino. Ito pong araw na to ang kanilang pinaghirapan. Dapat natin itong pahalagahan sa mga kabataan na hindi alam ang patungkol dito. Ito ang sumasalamin o kaluluwa ng ating pagiging Bulakenyo. Maligayang ika-400 at 45 pagkakatatag ng ating lalawigan ng Bulacan. Gayun din, nagsagawa ng lakbay kasaysayan sa bulwagang Isidoro Torres ng Kapitolyo ng Bulacan, kung saan makikita na muling ibinalik ang mga opisyal na pintang larawan ng mga naging punong lalawigan ng Bulacan, mula kay General Gregorio del Pilar hanggang kay Gobernador Daniel R. Fernando. Sinundan ito ng Siniliksik Bulacan Film Showing sa Hiyas ng Bulacan Cultural Center. Ang pagdiriwang ng pagkakatatag ng lalawigan ng Bulacan ay hudyat din ng selebrasyon ng Singkaban Festival. Sa mga kapwa ko kabataan, bago natin tahakin ng ibang lugar, tahakin at kilalanin muna natin ang dakilang lalawigang ng Bulacan sapagkat dito natin malalaman ang tunay na ganda para makita natin ang kalinangan ng lalawigan ng Bulacan. Pag sinabi po nating mahal natin ang isang tao as ang lalawigan, dapat inaalam po natin kung ano yung mga impormasyon, yung mga kasaysayan. Hindi dapat tayo maging dayuhan sa sarili nating lalawigan, kung kaya't mas palalimin pa natin yung ating pangunawa nang sa gayon ay masabi nating mahal talaga natin ang ating lalawigan. Tayo naharap sa mga pagsubok at hamon ng kasalukuyan, si Gat Marcelo, na ating pangunahing bayani na may estadong national hero. Siya ang gawin nating gabay at tanglaw. Ang kanyang kaisipan, paninindigan at muliing pagtutol sa katiwalian at pag-abuso sa kapangyarihan ay patuloy na nagbibigay inspirasyon sa atin na ipaglaban ang tama at makatarungan. Nagbigay pugay sa damba ng Gat Marcelo H. Del Pilar, sina Gobernador Daniel R. Fernando at Vice-Gobernador Alexis C. Castro, kasama si Kalihim Benhur Abalos ng DILG, bilang panauhing pandangal sa komemorasyon ng ika-173 guning taong pagsilang ni Marcelo H. Del Pilar, na may temang Marcelo H. Del Pilar, liwanag ng nakaraan, tanglaw natin sa kasalukuyan. Kung sinasabi nila, there will always be change. I will tell you this. Kung may isang bagay man na talagang hindi magbabago, ay ang katamitan ng katapangan, ang katamitan ng kadakilaan, ang katamitan ng pagmamahal, ang katamitan ng pagkakataon. Tandaan niyo, at yan ang katamitan. Sa inyong lahat, mabuhay si Gat Marcelo del Pilar. Formal na binuksan noong ika-4 ng Setyembre taong 2023 ng Bulacan Chamber of Commerce and Industry o BCCI sa pakikipagtulungan ang pamahalaang panlalawigan ng Bulacan, ang Bulacan Food Fair and Exposition o BUFEX 2023 na may temang Fusion of Flavors, Reinventing Traditions, Merging Cultures, Creating Opportunities na tumagal hanggang ika-8 ng Setyembre 2023 kung saan humigit kumulang 100 exhibitors ang nagtanghal ng iba't ibang produkto at pagkaing Bulacan. Pauna na po ang aming maraming salamat syempre po sa ating Governor Daniel Fernando at syempre kay Vice Alex Castro. Ngayon din po maraming salamat din po sa Bulacan Chambers of Commerce Industry sa palagiang ganitong programa na binibigay niyo po sa lahat. So napakalaking tulong po nito sa amin. Hudyat na ito ng pagsisimula sa pagdiriwang ng Singkaban Festival. Tunay nga po napaka-espesyal ng araw na ito sapagkat nasa ika-11 taon na po tayo ng inaabang ng Bulacan Food Fair and Exposition na may temang BUFEX 2023, Fusion of Flavors, Reinventing Traditions, Merging Cultures, Creating Opportunities. Maraming salamat po sa patuloy na pagtakilig sa mga lokal natin.
produkto at pagkain. Tapos puso po ako nagpapasalamat sa Bulacan Chamber sa inyong patuloy na pagtataguyod ng siglang kalakalan at pamerso sa ating lalawigan. Isang isa sa susi ng ating lumalagong lokal na ekonomiya. At congratulations for being in the Hall of Fame already as the most outstanding chamber in the Philippines. Kasabay nito ang iba't iba pang mga aktibidades na nakapaloob sa BUFEX 2023 tulad ng On-the-Spot Cooking Competition, Kalutong Laman Dagat, back-to-back with On-the-Spot Party Cake Decorating Contest kung saan tinanghal na kampyon sa BUFEX 2023, Kalutong Laman Dagat On-the-Spot Cooking Competition, ang kaluto na Lapu-Lapu de Reina with Velouté Sauce and Herb Oil ni Jaime Bañas Jr. mula sa bayan ng Santa Maria at si Rondolfo Labios mula sa lungsod ng Malolos naman sa On-the-Spot Party Cake Decorating Contest na naghulma ng mga pangunahing kapistahan ng Bulacan gaya ng Nakaluhod na Kalabaw, Fiesta Republica at Singkaban Festival. Maraming salamat po sa BCCI sa paggawa nitong event na to at nakakatulong din to sa mga katulad naming kusinero na ma-showcase yung aming skills. Meron po tayo dito na Carabao Niling ng Pulilan, Bulacan. And then meron din tayo dito ng Palaisdaan Festival from Hagonoy, Bulacan. At syempre, meron din tayo dito na Minasa Festival ng Bustos, Bulacan. And also, the Malolos, Bulacan, ang Fiesta Republica. Gayon din, agad itong sinundan ng programang Cantaluto version 2.0 na pinangunahan ng pop icon singer na si Mr. Gino Padilla kasama si Chef Enrico Abad na nagluto ng Bringheng Bulaqueña. Nakamit naman ni Marjorie Cabingil mula sa lungsod ng Malolos ang unang pwesto sa BUFEX Barista Challenge Latte Art Challenge. Maraming salamat po at nagkakaroon kami ng chance na sumali bilang isang mga local na mga coffee shop dito sa Bulacan. So sana din sa mga ibang coffee shop pa, sa ibang magtatayo pa lang, sana ay sa sunod na BUFEX natin at makakasali kayo dahil sobrang saya talaga dito. Mula naman sa 12 kalahok ay itinanghal bilang kampyon sa awitan sa BUFEX 2023 si Christoph Neil O. Hernaez mula sa bayan ng Balagtas, Francisco Balagtas Memorial School. Binibining Army Shane Salviatera mula sa bayan ng Pulilan ang nanalo sa BUFEX TikTok Contest. At grupo ng Power Queens naman sa Zumbex Dance Contest. Ginawara naman ang pagkilala ng pagtatapos ng Department of Trade and Industry Bulacan Provincial Office o DTI Bulacan at Bulacan Chamber of Commerce and Industry o BCCI sa ginanap na BUFEX 2023 Trade and Industry Day ng 28 Bulaqueño Microenterprises na lumahok sa series of learning and mentoring sessions ng Gabay Negosyo Project na naglalayong mapahusay ang abilidad sa pangangasiwa at kasanayan sa pagninegosyo ng mga negosyanteng Bulaqueño. Gayon din, pinarangalan ng BCCI ng Special Citation for Culinary Heritage ang Elvis Halo-Halo ng Pulilan, kainan kay Aling Neni ng Marilao, The Original Aling Loringoto and Sirkele ng Baliwag, at Pat's Palabok Food House ng Giginto. Kinilala rin ng BCCI ang San Jose Fish Products ng Paumbong at Millhouse Gastropub ng Baliwag bilang Bulacan Food Champions. Dagdag pa rito ang iba't ibang parangal tulad ng Best Boots, kung saan nagwagi ang bayan ng Bustos under LGU category. EJN Pasalubong Food Incorporated under MSMEs category. Itinanghal namang top sellers ang bayan ng San Miguel under LGU category at Bahay na Tida Bahay sa Tisa under MSMEs category. Papasalamat po sa lahat ng dumalo at nakiisa sa ating BUFEX 2023. Yung pong food fair and exposition. Nakikita po natin ang paglago ng industriya ng pagkain at ang malaking bagay, ang malaking papel na ginagawa nito sa pagbibigay natin ng oportunidad at trabaho para sa ating mga kababayan. Malagi po natin tandaan na kayo ang nagpapanatiling buhay sa ating mga local products. Sa temang likas na yaman, kasaysayan at kultura, pangalagaan na ating pamana, ay buong siglang formal na binuksan ang tinaguriang Mother of All Festivals, ang Singkaban, sa harap ng gusali ng Kapitolyo ng Bulacan na pinasinayaan din ang pag-aalis ng tabing ng panandang pamana ng pangkasaysayan na sinaksihan ng kinatawan ng ating panauhing pandangal,
Senador Amy R. Marcos na si Binibining Eliza Romualdez Valtos, Gobernador Daniel R. Fernando, Vice Gobernador Alexis C. Castro, Congressman Salvador Pleito at iba pang mga opisyales. Ang kultura ay pamana ng nakaraan, regalo ng kasalukuyan at buhay ng kinabukasan. Kaya naman mga minamahal kong Bulakenyo, tandaan natin, ang singgaban ay ikaw, ako, tayo. Tayo ng paghalabi ng ating pagmamahal sa bayan. Taas nung ipagmalaki na ikaw ay Bulakenyo, tagapagmana ng isang magiting na nakaraan at maluwalating kinabukasan. Ito ay posible lamang kung tayo ay kikilos ngayon. Mabuhay ang Lipong Bulakenyo. Ang Singkaban Festival ay hindi lamang isang pagdiriwa. Ito po ay isang pagkakataon na bigyan pugay ang mga bayani ng ating kasaysayan gaya ng mga nagtanggol ng kalayaan sa panahon ng Malolos Congress. Ang Singkaban Festival ay hindi lamang isang pagdiriwang ng kultura. Ito ay isang alaala at ating pagiging Bulakenyo. Ito ay isang pagkakataon na tayo'y magsama-sama, magtulungan at magbigay-pugay sa mga nagdaang panahon at sa ating kinabukasan. Mabuhay ang Bulacan! Mabuhay ang Pilipinas! Ginawaran din si Gobernador Daniel R. Fernando ng Selyo ng Kahusayan sa Serbisyo Publiko 2023 na ipinagkaloob ng Komisyon sa Wikang Filipino dahil sa kanyang hindi matatawarang pagpapahalaga sa ating pambansang wika. Ang wikang Filipino ang pangunahing komunikasyon na ginagamit ng pamahalaang panlalawigan ng Bulacan sa pananalita at mga korespondensiya. Sinundan ito ng alay ni Senador Amy R. Marcos na Nutribus na naglalaman ng masustansyang Nutriban para ipamahagi sa mga nagsidalo. Sa huli ay ang parada ng karosa na nilahukan ng 10 pamahalaang bayan at lungsod, maging ng mga NGAs, NGOs, private companies, universities at TechVoc. Sa langit na mukha, pamatiting na Bulakenyo, ibandila ang ginto, pamana ng lahi. Marangyang hiltap ng Nor sa Garay, San Ildefonso masaganang kabukiran, sa Rafael Balmarte ng Kagitingan. San Miguel yung iblang kasarilan, DRT mayamang kalikasan, San Jose del Monte hagdanan ng kaiwanan. Samantala, ginanap ang paggawad ng mga nagsipagwagi sa parada ng karosa noong 13 ng Setyembre sa Bulacan Capitol Gymnasium. Karangalang banggit, lungsod ng May Kawayan, bayan ng Santa Maria at bayan ng Kalumpit. Ikatlong gantimpala, bayan ng Bulacan. Ikalawang gantimpala, bayan ng Angat. At unang gantimpala, bayan ng Giginto. Sa kauna-unahang pagkakataon ay nagkaroon ng programa na nakapaloob sa pagdiriwang ng Singkaban Festival ang Samahan ng Information Officers of Bulacan Incorporated o Infobul na tinawag na Infobul Kiosk na matatagpuan sa lobby ng Hiyas ng Bulacan Convention Center. We were actually thinking of something na para makiisa kami doon sa Singkaban Festival. So that's the main reason kung bakit na buo yung idea ng Info Kiosk. Isa sa mga layunin din is of course to promote yung iba-ibang mga programs, projects, and activities ng iba-ibang LGU and also the provincial government of Bulacan. Tampok dito ang mayamang sining, kultura, kasaysayan, turismo at best practices ng mga bayan at lungsod ng Bulacan na matutunghayan sa pamamagitan ng film showing, pamamahagi ng mga IEC materials at trivia na may iba't ibang papremyo. Ang Infobul ay organisasyon ng mga information officers ng 20 bayan at 4 na lungsod ng lalawigan ng Bulacan na itinatag noong taong 2005. Mga kalalawigan, kababayan, ito po si Rodessa, and I'm inviting you na manood ng Galing Bulacan TV program. Mga kalalawigan, kababayan, ako po si Jed Baruelo. Inaanyayahan ko kayong lahat na manood ng Galing Bulacan TV program.
Inilunsad ng Provincial Cooperative and Enterprise Development Office ang Tatak Singkaban Trade Fair sa pangunguna ni Gobernador Daniel R. Fernando, Vice-Gobernador Alexis C. Castro at Sangguniang Panlalawigan ng Bulacan bilang promosyon sa mga micro, small at medium enterprises o MSMEs at mga kooperatiba sa Bulacan noong 8 ng Setyembre at nagtapos ng 15 ng Setyembre sa harap ng gusali ng Pisedo. Kabilang sa mga produkto na makikita rito ang footwear, bags, and wallets, embroidery and linen, ornamental plants, fashion accessories, damit, leather crafts, at mga makakain. Kaya po ako sumali sa Singkaban Trade Fair para makikayat ako ng mga solo parent na magkaroon sila ng sariling negosyo. Kasi ako, within 20 years, ito ang naging business ko na pagtapos ko yung anak kong kambal. Maraming salamat kay Gov. Daniel Fernando. Binigyan kami ng opportunity na makapagtinda dito sa Bulacan Singkaban Trade Fair. Sa mga kapwa solo parent ko, ito na po ang hudyat para makapag-start na po tayo ng negosyo. Maraming salamat po. Pareho po silang deaf. Ito po si Janice ay nagkukrochet. Yan po yung kanyang hobby na naging business niya po. Salamat po sa Singkaban Trade Fair na binigyan po ng opportunity ang mag-asawa na to na makasali. And salamat kay Governor Daniel Fernando dahil nga po ay nakasali sila dito at sa mga susunod pang darating na Singkaban Fair ay makasali ulit. Thank you, Gov. Daniel Fernando. Ang tinda po namin dito ay mga wooden products na personalized. Gamit po yung lasers. May keychains, ref magnets, and portraits po. Papasalamat po kami sa Pisedo at sa buong provincial government ng Bulacan dahil po kami ay nakasali sa unang pagkakataon dito sa Tatak Singkaban Trade Fair. Kaya po ini-invite po namin kayong bumisita dito, lalong-lalo na po sa aming products na katitik and then na Terius, macrame and wooden crafts po. So, ang product po namin ay mga beads, gawa sa beads. So, sumali po kami dito sa trade fair kasi gusto namin, syempre, unang-una, ma-promote po yung aming business na malaki po na itutulong nila sa aming mga maliliit na negosyante. Kami po ay naanyayahan kayo na tangkilikin po ang lahat ng mga produkto ng Bulacan dito sa Singkaban. Pumasyal po kayo dito, marami po kayong makikitang mga sariling gawa ng mga Bulakenyo. Pumunta po ako dito bilang galing po estudyante. Magtitingin-tingin po ng mga tinda. Sa mga balang hubiling, una syempre yung mga pagkain para matikman ko yung mga specialty nila sa kada lugar. And mga bagay na din magagamit ko, mga pamaypay, and then jewelries, accessories, gano'n. Inaanyayahan ko po kayo na pumunta po dito at tangkilikin ang mga produkto natin dito ngayon sa festival ng Singkaban para din rin suportahan ang mga local sellers natin, pati suportahan ang mga produkto nating Pilipino. Gusto ko lang naman po i-involve ang aking sarili sa mga kultura nating mga Bulakenyo. Gusto ko lang po makita yung mga ino-offer nila at nakikita ko po na talagang napaka-diverse po ng kanilang mga binebenta dito. Pinangunahan ni Gobernador Daniel R. Fernando, Vice-Gobernador Alexis C. Castro at Sangguniang Panlalawigan ng Bulacan ang ribbon cutting sa pagbubukas ng Bulacan Travel Mart sa pamamagitan ng Provincial History, Arts, Culture and Tourism Office bilang bahagi ng Singkaban Festival 2023 noong 8 ng Setyembre at nagtapos noong 15 ng Setyembre sa Mini Forest Capitol Compound. Ilan sa mga nakiisa sa nasabing pagdiriwang ang Managecom Travel and Tours, La Wiswis Kawayan Garden Resort and Spa at Clearwater Park Resort and Hotel. Ito ay upang maipakilala sa bawat isa ang mga ipinagmamalaking lugar na maaaring mapasyalan at matuluyan sa lalawigan ng Bulacan. Sa pamamagitan ng Provincial History, Arts, Culture and Tourism Office ay pinasinayaan ng Singkaban ng Bayan, Singkaban Art Making Competition kung saan pinangunahan ni Gobernador Daniel R. Fernando, Vice-Gobernador Alexis C. Castro kasama ang Sangguniang Panlalawigan ng Bulacan ang ribbon cutting bilang hudyat ng pagbubukas ng pagdiriwang noong 8 ng Setyembre at nagtapos noong 15 ng Setyembre sa Mini Forest Capitol Compound. Nasaksihan ng magagarbong arko na likha ng iba't ibang bayan at lungsod na nilahukan ng bayan ng Bustos, Kalumpit, Marilao, San Ildefonso, San Miguel, Hagonoy at Bukawi kung saan tampok ang pagkakakilala ng kanilang bayan.
Samantala, ginanap ang paggawad ng mga nagsipagwagi noong 13 ng Setyembre sa Bulacan Capital Gymnasium. Karangalang banggit, Bayan ng San Ildefonso, Bayan ng Bustos, Bayan ng San Miguel at Bayan ng Bukawi. Ikatlong gantimpala, Bayan ng Kalumpit. Ikalawang gantimpala, Bayan ng Marilao. Unang gantimpala, Bayan ng Hagonoy. Pinangunahan ni Gobernador Daniel R. Fernando, Vice-Gobernador Alexis C. Castro kasama ang Sangguniang Panlalawigan ng Bulacan ang paglulunsad ng Bulacan Cultural Costume Competition 2023 noong 8 ng Setyembre at nagtapos noong 15 ng Setyembre sa hiyas ng Bulacan Museum. Tampok rito ang mga kasuotan ng mga maliliit na manika na likha ng mga kalahok mula sa iba't ibang bayan at lungsod sa lalawigan, kung saan inilarawan ng mga kalahok ang sining at kultura ng kanilang bayan na nasasakupan. Sa pagdiriwang na ito, naipakita rin ang malawak na kaisipan sa pagdisenyo ng mga gawang kamay na kasuotan gamit ang mga recyclable materials. Matapos ito, isinagawa rin sa loob ng hiyas ng Bulacan Museum ang panunumpa ng mga bagong halal na Bulacan Tourism Council. Samantala, ginanap ang paggawad ng mga nagsipagwagi sa Bulacan Cultural Costume Competition noong 13 ng Setyembre sa Bulacan Capital Gymnasium. Karangalang banggit, Marlon Fuentes mula sa bayan ng Bukawi, Lian Robert Malyari, Abehuela mula sa bayan ng Bulacan, Anthony L. Mancao mula sa bayan ng Pandi. Ikatlong gantimpala, Daniel Feliciano A. Lopez mula sa bayan ng Giginto. Ikalawang gantimpala, John Errol Pascual mula sa bayan ng Kalumpit. Unang gantimpala, Alvin Ray mula sa bayan ng Doña Remedios, Trinidad. First time ko pong sumali dito sa Cultural Costume Competition po. Actually, hindi ko po in-expect na ako po ay magwawagi. Kasi po marami pong mga magagaling po na designer. Ang inspiration ko po ay yung Nuestra Señora de Lourdes. Yung image po niya at ang magandang kalikasan mula sa DRT. Yung hidden gem po ay yung pong Puning Cave na isa po sa makikita sa costume po. Thank you po sa ating provincial government, kay Gobernador Daniel Fernando at kay Vice Governor Alex Castro. Na-encourage ko po ang mga kabataang Bulakenyo na makilahok po sa taong-taong Singkaban Festival, makiisa po sa mga programa nito at ipakita ang talento at galing ng Bulakenyo. Pinasinayaan ni Gobernador Daniel R. Fernando, Vice-Gobernador Alexis C. Castro at Sangguniang Panlalawigan ng Bulacan ang galeriya ng mga naging punong lalawigan ng Bulacan noong 8 ng Setyembre sa hiyas ng Bulacan Museum. Ito ay napamunuan ng 35 punong lalawigan mula sa panahon na tayo ay sinakop ng pamahalaang Hapones noong 2 digmaang pandaigdig hanggang sa mga naging punong lalawigan sa panahon ng liberasyon ng Pilipinas, simula kay General Gregorio H. del Pilar hanggang kay Gobernador Daniel R. Fernando noong 8 ng Setyembre sa hiyas ng Bulacan Museum. Ang galeriya ay maaaring bisitahin at bukas sa lahat ng nais makilala at maunawaan ang mga naging ambag ng ating mga gobernador sa pag-unlad ng dakilang lalawigan ng Bulacan. Pinangunahan ni Gobernador Daniel R. Fernando, Vice-Gobernador Alexis C. Castro at Sangguniang Panlalawigan ng Bulacan ang paglulunsad ng Beleza, the interplay of aesthetic sense featuring the artworks of Lumina Art Group. Mga sining biswal na inihanda ng Provincial History, Arts, Culture and Tourism Office kasama ang Lumina Art Group mula 8 ng Setyembre hanggang 8 ng Oktubre sa Guillermo Tolentino Exhibit Hall, hiyas ng Bulacan Cultural Center. Tampok sa exhibit ang magagandang likhang sining na nagpatingkad sa kagandahang nilikha ng Diyos gamit ang iba't ibang estilo at pamamaraan. Bilang alagad ng sining at tagapagtaguyod ng kulturang Pilipino po, pamamalakyong inihandog sa inyo ang obrang tuon po sa amin. At isang pagkatakal na sumasalamin sa makulay at makabulang pokmoy ng pamilyang Bulakenyo sa lungsod ng Malolos na sa buong ng mayamang kasaysayan at kultura ng lahing Pilipino. Kung paano ito nahupo batay sa pangangailangan ng panahon at kung paano ito nananatiling matibay na pagkakakilanlan ng lahing Bulakenyo. Tinunghayan ni na Gobernador Daniel R. Fernando at Vice-Gobernador Alex C. Castro ang produksyon ng Dulaang Filipino na doon po sa amin. Ito ay halaw ni Katrina Capadusa at isinalin sa wikang Filipino ni Onofre Pagsanhan sa direksyon ni Noni Buencamino. Ang sarap po ng karanasan magtrabaho at gumawa ng sining kasama ang mga
aktor na ito. Itinanghal ito simula ika-8 hanggang ika-10 ng Setyembre sa tanghalang Nicanor Abelardo Hias ng Bulacan Cultural Center, Antonio S. Bautista, Bulacan, Provincial Capitol Compound, Lungsod ng Malolos, Bulacan. Mga kalalawigan, mga kababayan, ako po si Maki, ang kumanta ng QC, sa UP, sa kalsada ng Malolos City. Let's go! Inaanyayahan at ini-invite ko po kayo lahat manood ng Galing Bulacan TV program. Mga kalalawigan, kababayan, kami po ang The Wall Blossoms. Inaanyayahan po namin kayong lahat na manood ng Galing Bulacan TV program. 25 event suppliers and exhibitors mula sa iba't ibang panig ng Bulacan ang nagtampok ng kanilang mga produkto at serbisyo sa ika-7 taon ng Kasalan at Okasyon Bridal Fair and Exhibit sa Robinson's Place, Malolos mula September 9 to 10 at sa SM City, Marilao mula September 16 to 17. Ito ay sa pangunguna ng Bulacan Event Suppliers Association o BESA, katuwang ang pamahalaang panlalawigan ng Bulacan bilang bahagi ng selebrasyon ng Singkaban Festival 2023. Ang Kasalan at Okasyon po ay ika-7 taon na po ng aming pagdiriwang sa Singkaban Fiesta. Ang layunin po ng Bulacan Event Supplier Association or BESA ay matulungan po ang mga maliliit na negosyante ng events upang makilala po sila sa larangan ng ganitong klase ng industriya. Number one is maipakita like nearby sa Pilipinas, and syempre kung may opportunity outside the Philippines, definitely na makilala tayong mga tiga-Bulacan na sa ganitong larangan. Kabilang sa mga exhibitors ang Micaela's Resort and Events Place, Events Asian Land, Eventistry Event Specialist, Ella Pan Makeup Studio, Royal Brides Manila by Alex Rivera, San Pablo Multipurpose Cooperative, Photoshop Events and Photography, Mami Luz Nelsie's Food House, Zirk Event Services, Casa Remedios, Family Affairs Event Specialist, Greenleaf Giveaways and Perfume Bar, The Grazing Table by Claire Tan Events, House of Brides Boutique and Event Specialist, Kyle Jewelry, Cafe Fix, Event Solution Event Specialist, Dreams Pen Events, Bar Fusion Mobile Bar, Max Events Management Services, Packets Work Corporation, Print and Packaging Solution, Epiphany Catering Services, Bistro Maloleño, SM Store, Casa Remedios. Dumalo din sa nasabing exhibit si Vice Governor Alexis C. Castro upang magbigay ng paanyaya sa mga dumalo at bumisita na tangkilikin ang mga magagaling na mga wedding specialist and event service providers sa lalawigan. I would like to congratulate everyone na nandito. Alam ko, yung pinakamahirap na pagsubok ng isang event organizer o event supplier, nalampasan nyo na. Dahil hanggang ngayon, nakatayo pa din kayo. Hanggang ngayon, ay nandito pa din kayo para magbigay ng serbisyo sa ating mga kababayan natin na magkakaroon ng mga events. Kung may makakaharapin pa ngayong problema in the future, mas malalampasan nyo. Nakaka-proud no, kapag ka mga taga-Bulacan ang kinikilala sa ibang lugar. Kaya kami po sa ngalan ng pamahalaang lalawigan, sa pangunguna ng ating mahal na Governor Daniel Fernando ay lubos na sumusuporta at kung ano po ang magagawa pa natin para mas lalo pa nating ma-push yung industriyang ito. I wish and I pray na someday, no, pagka nakita-kita tayo sa mga events, no, maging mas matagumpay pa kayo. And keep it up and good luck and God bless your industry. Mabuhay ang BESA. This is my first time joining the bridal fair. We offer full event planning, then meron din po kaming venue for birthdays, debut, and wedding. Then we also have private pools po and garden for ceremony. Para po sa lahat ng organizer ng Kasalan at Okasyon Year 7, gusto ko po mag-thank you para sa opportunity na binigay nyo para sa business po namin. This is our 7th year here at Robinson's Place, Malolos for the Kasalan at Okasyon for Singkaban. We offer a lot of services po. Actually, full package, event styling, photo and video. Actually, ayun na po yung nakapaloob sa isang buong package po namin. Catering services. Yun po, pero ang main po talaga namin is coordination and styling. We would like to thank po Bulacan Event Suppliers Association, Robinson's Place Malolos, and also the Provincial Government of Bulacan and PHACTO. Ang Greenleaf Giveaways po ay nag-o-offer ng souvenirs from Perfume Bar,
principal sponsor Souvenirs. Ang aming pong location, yung aming shop ay located at Barangay Matimbo, Malolos, Bulacan. Maraming salamat po sa opportunity na binigay po ng BESA na magkasama-sama po ang Bulacan event suppliers. Start kami mag-decide na mag-join sa BESA year 2018. Si Bar Fusions po, ang in-offer po niya is more on beverage po. Beverage specialist po kasi si Bar Fusions. More on coffee, beer, crafted beers, especially cocktails and mobile bar po. Maraming salamat po una sa lahat sa BESA and at the same time yung government po at si PHACTO po. Ang kasalan at okasyon Year 7 ay binuksan para sa mga Bulakenyong nagnanais na kumonsulta sa mga events planning experts. Libo-libong siklistang Bulakenyo ang sumikat sa 20-kilometer bike run sa ginanap na Bida Bikers. Bawal na gamot ay iwasan, magandang kalusugan, ehersisyo ay responsibilidad ko. Program ng Department of the Interior and Local Government, Bulacan Police Provincial Office at Pamahalaang Panlalawigan ng Bulacan. Bago nito ay umindak muna sila sa Zumba Dance Workout para sa kalinsabay na programang Kapitolyo for Life. Ang inyong lingkod ay lubos na nagagalak para sa pag-arangkada ng ating ipinagmamalaking programa, ang province-wide launching. Bida Bikers o bawal na gamot ay iwasan, magandang kalusugan. Ehersisyo ay responsibilidad ko. Team up with Kapitolyo for Life. Ito po ay sama-sama nating pagsikad para sa kapayapaan at kaayusan. Napakaswerte tayo at nabigyan tayo oportunidad maglingkod. Gamitin natin ito sa mga advokasya. Isa na rito ang laban sa droga. Dahil ito'y laban para sa anak natin, laban para sa kinabukasan nila, at laban ng ating bayan. Bulacan, maraming salamat sa pakikiisa rito. Mabuhay ang Bulakenyo. Buhay ingatan, drogay ayawan. Bida ka. Dito sa Bulacan, bibida ka! Kami ay taga Valenzuela mula sa grupo ng BGP Nationwide Biker Group Philippines na sumusuporta sa Bida Bikers Malolos, Bulacan. Kami ang Senior Bikers of the Philippines, Bulacan Chapter. Happy Singkaban 2023! Matapos pangunahan ni Kalihim Benjamin Abalos Jr. ng DILG, Gobernador Daniel R. Fernando at Vice Gobernador Alexis C. Castro, ang pagbubukas ng mga inilunsad na programang Bida Bikers at Kapitolyo for Life ay nagtungo sila sa Balagtas Hall Hias ng Bulacan para sa talakayan ukol sa advokasya kontra sa paggamit ng ilegal na droga, kasama ang Liga ng mga Punong Bayan sa lalawigan ng Bulacan. Sa ikalawang taon ng Singkaban Football Festival ay 39 na koponan ang naglaban-laban upang makamit ang tagumpay sa 9 na iba't ibang mga kategorya. Happy Singkaban 2023! Layo ng aktibidad na bigyan diin at paghusayin ang abilidad ng mga manlalaro ng football sa Bulacan habang isinusulong ang kamalayan sa sport sa lahat ng edad at ikintal ang kahalagahan ng pagkakaroon ng aktibong pamumuhay, pagpapanatili ng pisikal na kaangkupan at pagbibigay prioridad sa pangkalahatang kapakanan. Maraming salamat po kay Gov. Daniel Fernando po at kay Vice Governor Castro po para sa ganito pong aktibidad na nagpapa-enhance po ng skills po namin mga kabataang Bulakenyo po. Sa pamamagitan ng Provincial History, Arts, Culture and Tourism Office o PHACTO, ginanap ang 5th Siniliksik Bulacan DocuFest Premiere Showing sa Nicanor Abelardo Auditorium, Hias ng Bulacan Cultural Center noong 11 ng Setyembre 2023. Ito ay may temang pagsubok at pagtindig noong 2 digmaang pandaigdig. Layunin nito na magbigay liwanag sa isang madilim na kabanata ng kasaysayan, kung saan ay 21 dokumentaryo ang nagtanghal sa pakikibaka para sa kapayapaan at kaligtasan ng Bulakenyo sa naganap na 2 digmaang pandaigdig.
Pandaigdig. Ang titulo po na aming film ay 102. Ito po ay sumasalamin sa buhay at karanasan ni Tatay Tomas Mendoza, isang veteranong gerilya po na tubong San Rafael, Bulacan. Na tumindig noong ikalawang digmaang pandaigdig. Hindi po kasi madalas maikwento itong labanan sa bulihan. Pero nais po namin ngayon sa pamamagitan ng aming docu-film na maitampok po yung mga nangyari pong labanan at kabayanihan po doon. At deserve po ng mga tao yung pagkakakilala po dahil sa kanilang kabayanihan na paglaban po at pagtugi sa mga Hapon po. Patungkol po siya sa dating mayor ng bayan ng San Miguel na kung saan noong time po na yon ay hindi siya nakipaglaban gamit yung dahas, hindi siya nakipaglaban gamit yung mga armas. Pagkos ay gumamit siya ng pagmamahal, mas inuna niya yung kapakanan ng mga mamayan San Miguel kesa makipaglaban siya na may mapapahamak ng mga San Miguelenyo. Ginanap naman ang 5th Siniliksik Bulacan DocuFest Gabi ng Parangal sa Hiyas ng Bulacan Convention Center Pavilion noong 12 ng Setyembre 2023, kung saan dumalo ang kinatawan iginagalang Gilberto C. Teodoro Jr. na si Undersecretary for Civil Veterans and Reserve Affairs, Pablo M. Lorenzo. Ang Siniliksik ay patuloy na kumikilala sa aking kahusayan at talento ng mga Bulakenyo sa paggawa ng mga makabuluhang dokumentaryo. Kaya naman po, tapos-puso po ang aking pasasalamat sa lahat ng mga nakiisa, sa lahat po ng nakibahagi sa napakagandang programa ito. Ang kolaborasyon ng mga ahensya at tanggapan na nabanggit, higit sa lahat ay nagbibigay ng pagkakataon sa ating mga kababayang Bulakenyo na maipahayag ang kanilang damdamin at saloobin tungkol sa tema ng patimpalak ngayong gabi, pagsubok at pagtindig noong ikalawang digmaang pandaigdig. 21 documentary films ang bilang ng mga finalist na lumahok sa patimpalak. 6 para sa junior category at 15 para sa senior category na ang pangunahing layunin ay makapagbigay-pugay sa mga bayani ng ikalawang digmaang pandaigdig. Narito ang mga documentary films na nagkamit ng karangalan. Junior category, unang gantimpala, Bahawin, Lunas sa gitna ng giyera. Ikalawang gantimpala, Dapit Hapon, Pisara. Ikatlong gantimpala, Impyong, Audience Choice Award, Dapit Hapon, Pisara. Best Poster, Doyen. Best Trailer, Dapit Hapon, Pisara. In behalf of the UICI Junior Creatives Team, kami po ay lubos na nagpapasalamat sa Provincial Government ng Bulacan at sa behalf ko sa pamimigay ng opportunity na makasali sa event na ito. Nais na rin po magpasalamat sa buong production team ng Bahawi at sa lahat ng aming anak na patulong para may sagawa ang documentary na ito. At kay Dr. Tene, salamat sa inspirasyon at gabay para ipapamana sa bagong generasyon ang inyong kabayanihan na inaaral sa bumawen sa Pilipinas. At sa Diyos ang lahat ng papuri at pasasalamat, mabuhay ang Sinisaliksik, mabuhay ang lahat ng bayani ng ikalawang digmaang pandaigdig. Muli po, maraming salamat. Para naman sa senior category, nagwagi bilang Best Documentary Film. Duhawis, Guerrilla Dugong Bayani, Special Jury Prize. Padok, Best Research, Sa Dagat at Bundok. Best Cinematography, Padok, Best Editing, Duhawis, Guerrilla Dugong Bayani, Best Documentary Script, Sa Dulo ng Bayoneta, Honorable Mention, Gunita ng Dapit Hapon, Special Citation for Gender Sensitivity and Visual Documentary Project, Panaghoy, Mga Piping Sigaw sa Bahay na Pula. Audience Choice Award, Ang Mamatay ng Dahil Sa'yo. Best Poster, Sa Dagat at Bundok. Best Trailer, Padok. Pangalawa po ay ang pasasalamat natin sa ating lalawigan sapagkat mayroong ganitong patimpala na umani na rin ng pagkilala sa buong Pilipinas. Tayo lamang po ang probinsya na mayroong ganitong pagpapahalaga sa sining, kultura at kasaysayan ng ating dakilang lalawigan Bulacan. Pangalawa po sa ating mga nanuno, sa ating pong gobernador, sa ating pong vice-gobernador, sa ating pong pihako. Hindi ko na po kayo iisa-isa lahat at sa lahat po na bumabuo ng ating inampalan. Maraming salamat po. Ang mga entries at gilahok na dokumentaryo ay lubos na nagbibigay ng ibang kahulugan sa mapait at kalunos-lunos na sinapit ng ating mga kababayan bago ang peacetime. Ngunit sa pamamagitan
Anuman ang kinalaman diyan at anuman ang pinagdaraanan ay may kakambal na pag-asa at liwanag. Ang Sinaliksik Bulacan Docu-Fest ay isang pagpupugay sa mga bayani ng World War II na nag-aalay ng kanilang buhay at kakayanan para lamang sa tinatamasan nating kalayaan nito. Sa mga veteranong naririto, saludo po kami sa inyong kapangyarihan. Utang po namin sa inyo ang aming kalayaan. Ginanap ang Hari at Reyna ng Singkaban Festival 2023, Grand Coronation Night kung saan nagpamalas ng husay ang 16 na kandidatong kalalakihan at 18 kandidatong kababaihan mula sa iba't ibang bayan at lungsod sa lalawigan ng Bulacan. Nakamit ni na Mr. Paul Bernard Carion at Miss Maria Altea Franco mula sa bayan ng Bukawi ang titulo bilang Hari at Reyna ng Singkaban 2023. Unang-una, nagpapasalamat ako kay Lord. Safe kami, papunta lahat dito. Of course kay Altea kasi kadalasan napakarami naming struggles sa training. Actually, hindi namin kailangan ma-pressure doon kasi all we have to do is to keep the crown in our town. We turned that pressure into fuel para magkaroon kami ng lakas na kahit mayroong mga setbacks, kahit mayroong mga doubts, ma-overcome namin yon na hanggang at the end, we stand tall and we stand proud na kami Bukawenyos. Sa aking palagay, ready na po ang Bulacan sa International Airport. Makapagbigay po tayo ng mga trabaho sa ating mga mamamayan, makapag-generate po tayo ng income, pero at the same time, para sa akin, kailangan po natin panatilihin, alagaan ang ating kapaligiran. Naniniwala po ako sa ating mga eksperto na makakapagbigay ng tamang aral upang mapangalagaan natin ang ating ecosystem. Maraming salamat. Change is the only thing that is permanent in our world. And as we progress with change, we have urbanization, where we try to go with other regions. But together with this urbanization and infrastructures of our region, we must also prioritize balance and equilibrium. Magtanim ay di biro is not a song anymore. It is a cry for us to invest in our farmers, to invest in legislations, to invest in reforms, because this is what Bulacan stands for. We are for agriculture, because each grain of rice is as important as each block of a building. This grain will bring life to Bulakeños. And sana, pagdating ng panahon, lahat ng Bulakeño aasenso. Salamat! Itinanghal bilang Hari at Reyna ng Turismo sina Mr. Juancho Carlo Ponce mula sa San Jose del Monte at Miss Aletea Ambrosio mula sa San Rafael. Nagwagi rin sila Mr. Axel Chico ng Bulacan at Miss Francesca May Pacheco ng May Kawayan bilang Hari at Reyna ng Sining at Kultura. Tinanggap rin na Mr. Justin Matias ng Santa Maria at Miss Sofia Bianca Estares ng Bulacan ang titulo bilang Hari at Reyna ng Kasaysayan. Nagwagi bilang first runners-up sina Mr. Ian Christopher Felipe ng Paumbong at Miss Lois Uy ng Baliwag. Nagwagi bilang second runners-up sina Mr. Shannon Joseph Lopez mula sa Pulilan at Miss Vea Marie Reyes mula sa Hagonoy. Hindi po pahuhuli ang ating lipi pagdating sa kaisigan at kagandahan. Hindi lamang po yan, kundi sa katayugan ng isipan at sa kanilang mabubuting pangarap para sa ating bayan. Hinihikayat ko po ang lahat na magkapit-bisig na isulong ang isang lalawigang may mataas na kamalayan sa pamana ng ating dakilang lahi. Yakapin po natin ang ating sining at kultura ng may pagmamahal at pagmamalaki. Ngayong gabi, pinakita nila na deserving sila na maging kalahok ngayong gabi at irepresenta ang lahat ng mga bayan dito sa ating lalawigan. Dumaan man sa atin ang pagsubok, pinagyuman tayo, binahaman tayo, pero di ito naging hadlang upang ipakita natin sa buong mundo ang ganda, talino ng bawat Bulakenyo. Mabuhay ang ating dakilang lalawigan ng Bulacan.
Dumalo sina Gobernador Daniel R. Fernando at Vice Gobernador Alexis C. Castro sa ginanap na Salamat Bulacan, the LGBT Bulacan Summit, kung saan sila ay pinasalamatan sa walang sawang suporta na kanilang ibinibigay sa Bulacan LGBT City and Municipal Federation. Nararamdaman ng bawat isang LGBT dito sa bayan ng Bulacan na yung kahalagahan namin sa lipunan. Nagpapasalamat ako kay Gov. Daniel, kay Vice Governor Alex Castro kasi sila yung mga taong talagang niyakap kaming mga LGBT. Actually, talagang daman-daman namin yung pagmamahal nila sa buong LGBT Bulacan. Nabibigyan ng pansin at nabibigyan kami ng gabay ng mga taong namumuno sa amin. Nararamdaman din namin mahalaga kami kay Gov. Mahal kami ni Gov. Hindi kami pinapabaya ang mga LGBT. Ito ay dinaluhan ni Arnel A. Ignacio, Head of Overseas Workers Welfare Administration or OWA, Maria Barbie Arcache at Dean Ditan, OWA Region 4B, Regional Director bilang mga panauhing pandangal. We are a very strong set of human beings. Our uniqueness is our strength. Stop trying to get the approval of people who claim they're normal. It is fine not to be normal. It is fun to be not normal. I take pride in that. Basta ako lang, sinabi ko ako ay kakaiba. At ginalingan ko lang. Layunin ng nasabing programa na pag-usapan ang lagay, ikabubuti at pagkampanya sa respetong na dapat matamo ng bawat miyembro ng komunidad ng LGBT. Isa sa mga pagmamalaki natin sa Bulacan, ang LGBT Bulacan ay kinikilala ng pamahalaan. Kinikilala ng gobernador, kinikilala ng vice governor. Pamilya tayo dito, yan ang tandaan ninyo, pamilya tayo. Ang LGBT Bulacan ay buong buo at nagkakaisa. Yan ang talagang trademark natin. Mga kalalawigan, kababayan, we are Sunkist Lola. And we are inviting you guys, syempre, to watch the program, Galing Bulacan TV program. Mga kalalawigan, kababayan, ito po si Gino Padilla. Inaanyayahan ko po kayong lahat na manood ng Galing Bulacan. Mga kalalawigan, mga kababayan, ito po si Noni Buencamino. At inaanyayahan ko kayong lahat na manood ng Galing Bulacan. Bilang parte ng Singkaban Festival 2023 na may temang likas na yaman, kasaysayan at kultura, pangalagaan ating pamana, ginanap sa Mariano Ponce Hall, Hiyas ng Bulacan Convention Center ang Planting the Seeds of Love, Role of the Youth in Environmental Protection and Sustainability. Isang lecture seminar na may layuning hikayatin ang mga kabataan sa pagpapanatili at pagprotekta ng ating kalikasan. In celebration po ng ating Singkaban Festival, tayo po ay magsasagawa ng isa pong lecture seminar kung saan po ay iniengganyo po natin ang ating mga kabataan sa pagpoprotekta at pangangalaga po ng ating likas na yaman. Mapapatas nito ang kaalaman ng mga kabataan patungkol sa mga environmental issues tulad ng solid waste management, environmental pollution, illegal logging at iba pa. Bilang kabataan, especially part po ng student leaders, importante po mag-spread tayo ng awareness sa mga kalat. Most students hindi po alam kung paano mag-separate, yung mag-segregate ng mga kalat. So I think spreading awareness, a big step towards protecting our environment po. Many people think po na you need to do something big in order to save our environment. Pero kahit po yung small steps, kayang-kaya naman po natin. For example, yung 3 R's po, reuse, reduce, recycle. If you simply follow them po, think of all the ways you can reduce. As a youth po, we should conserve our needs po kasi sa Mother Earth po, doon din naman po tayo kumukuha ng mga kailangan po natin, yung mga water, yung mga foods na kailangan po natin. So we should recycle, reuse, and reduce. I think yung role po namin dito, we are as officers, we are the representative of our school. Makita po ng mga bata po na hindi po namin ka-age na meron pong nagre-representa para po ma-protektahan itong environment. Kita po nila kami na as a leaders na sa susunod na generation po, sana po maging sila na po yung tatayo dito. So malaki po ang gampanin ng ating mga youth bilang ating future leaders upang protektahan ito at pangalagaan in simple ways na magagawa po nila para sa ating komunidad.
Mula sa Basilica Menor, Malolos Cathedral Church, patungong Bulacan Capital Gymnasium, ay nagpamalas ng kani-kanilang mga talento sa pagsayaw ang 5 grupo ng mga kabataang mananayaw mula sa mga bayan ng Angat, Giginto, Santa Maria at mga lungsod ng Malolos at San Jose del Monte sa ginanap na Indakan sa Kalye para sa pagdiriwang ng Singkaban Festival 2023. Ngayon, no, alam ko ang pinapakita ninyo at pinakita ninyo kanina ay pang-world class. I believe, mga kabataang Bulakenyo, hindi lang tayo parang pambayan, hindi lang tayo pang probinsya, hindi lang tayo pang buong Pilipinas. Ang talento ng Bulakenyo ay pang-world class at mapagmamalaki namin, and we're very proud of you. Itinampok ng mga grupong kalahok ang iba't ibang mga kapistahan sa lalawigan ng Bulacan, kagaya ng Fiesta Republica ng lungsod ng Malolos na nagwagi ng 3rd place. Sa ikalawang pagkakataon ay muling nagkamit ng 2nd place ang lungsod ng San Jose del Monte na nagtampok ng Tanglawan Festival. At sa ikatlong pagkakataon ay muling nakamit ng bayan ng Giginto ang kampyonato o 1st place na nagtampok naman ng kanilang ipinagmamalaking Halamanan Festival. So now, ito pong singgaban na to is napaka-memorable, nakakaiyak, hindi ko ma-explain yung emosyon ko ngayon, pero this will be the first time na nag-Hall of Fame ang Giginto sa Indakan sa Kalye. At nagpapasalamat kami sa mga tumulong, lalo na yung mga out-of-school youth. Thank you very much po sa mga kabataang Giginteño na patuloy sumusuporta at mga Bulakenyo. Ito pong achievement na to ay hindi natatapos. Patuloy po kami magbibigay ng inspirasyon at motibasyon po para sa mga bawat kabataan, hindi lamang po sa Bulacan kundi sa buong Pilipinas. Binigyang pagkilala ang mga natatanging Bulakenyo sa naganap na Gawad Dangal ng Lipi sa The Pavilion Hiyas ng Bulacan Convention Center. Tulad ng ating lalawigan na kahit ilang bagyo ang dumating, kahit anong unos ang mananalanta, at kahit gaano kalalim ang mga baha, tayo mga Bulakenyo ay may lusong, susulong, at tutulong. Sa kanilang napiling larangan ay namutawi ang ganap na husay at talinong Bulakenyo. Napaunlad ang kanilang sarili na ibahagi ang tagumpay at nagpunla ng inspirasyon sa ating pamayanan. Narito ang mga nagkamit ng karangalan, mga bayani ng kasalukuyang panahon, ang mga dangal ng lipi ng Bulacan ngayong taong 2023. Dr. Hermogenes M. Pagya, Agrikultura. Dr. Maria Natalia R.D. Maano, Agham at Teknolohiya. Dr. Marwin M. De La Cruz, Edukasyon. Dr. Jaime Pulumbari, Edukasyon. Dr. Benigno C. Valdez, Bulakenyo Expatriate. Dr. Bernardita C. Navarro, Pangkalusugan. Binibining Angelica Angie Cifero, Sining at Kultura. Ginoong Tristaniel de Las Marias, Pangangalakal at Industriya. Ginoong Ronnie M. Mendoza, Entrepreneur. Reverendo Padre Domingo M. Salonga, Paglilingkod Pampamayanan. Hukom Maria Bernardita J. Santos, Profesional. Binibining Yuka Saso, Sports. Maestrado Lorifel L. Pahimna, Paglilingkod Bayan. So it's really a tremendous honor. Sana po ang karangalang ito ay maging isang inspirasyon sa mga Bulakenyo na tulad ko. Ang mga gusto kong pasalamatan, syempre, una, ang Diyos na nagbigay ng buhay, mga magulang ko na nagtaguyod sa akin. Kung meron silang maitutulong, huwag nang ipagkait. Kung sino na dumating sa harap mo, tulungan mo na. Ang malaking karangalan. Sa dami po ng award na aking natanggap, ito po ang isang katangi-tangi na dahil bilang isang Bulakenyo, tugang Bulakenyo, ay nakatalaga pong isang karangalan na kilalanin ang aking pong manayambag sa larangan ng agrikultura. So, proud Bulakenyo na sa napakarami sa ating populasyon at sa mga mahigit 2 milyong Bulakenyo at isa ko napili. Ang gawad na ito ng dangal ng lipi ay isang bonus. Ang importante ay makapaglingkod tayo sa ating kababayan
no? Hindi lang dito sa ating bayan o sa ating probinsya, kundi kahit sa labas din ito. This award for me is something I know for what I've done, the achievements, the projects, the help. But more than that, it's a commitment now that I received the award to do more and what I have yet to help the province of Bulacan. Tuwa, nagagalang sapagkat ako sa edad ko nito nakakamit pa makahawak ng ganitong parangal dahil sa aking apo. Ako buong puso nagpapasalamat sa provincial government, sa inyo lahat, sa lahat ng bumubuo na nagbigay ng gawad dito sa aking apo. Ako po ay nagpapasalamat sa lahat ng mga may kaugnayan sa paghahanap or sa dangal ng lipi ng Bulacan kay Governor Daniel R. Fernando sa karangalan na ibinigay na ito. I believe that is the essence of this award. It's not about how much money we have. It's about how many good deeds we did to other Bulacanos. With that, maraming salamat at mabuhay ang dangal ng lipi. Una sa lahat, ito'y panawagan sa masigit na paglilingkod sa Diyos at sa bayan. Ako'y 46 na taon ng pari. Pinagsupikapan ko na umunlad ang buhay ng mga tao sa aking parokya. Hindi lamang sa larangang espiritual, sosyal, kung hindi pati sa pinansyal. Samantala ay pinagkaloob naman ang natatanging dangal ng lipi, ang pinakamataas na parangal sa may pinakamahusay at may natatanging kontribusyon kay iginagalang Maria Susana Toots V. Ople, na kinatawa ng kanyang anak na si Binibining Estel Ople Osorio. Sobrang laking karangalan po para sa aming pamilya. Sana she was here to receive the award herself. Sa lahat nung nabigyan ng award tonight, na siya yung napiling natatangi. So maraming salamat po sa provincial government, sa nag-nominate sa kanya at saka sa search committee that eventually decided na bigyan po siya ng award na to. Kinilala din at nanumpas sa tungkulin ang mga opisyal ng Dangal ng Bulacan Foundation Incorporated. Pinagkalooban din ng sertipiko ng pagpupugay sina iginagalang Toti V. Ople at Dr. Florante G. Tuazon na buong pagmamalaking iginawad sa kanilang mga naulila. Tayo po ay narito ngayon upang bigyang pagpupugay ang sakripisyo at pag-aalay ng lakas ng mga veterano ng ikalawang digmaang pandaigdig. Hindi po natin batid ang tunay na kwento sa gitna ng madilim na yugto ng ating kasaysayan. Ngunit ang tiyak po sa lahat ay nakipaglaban sila para sa kasarilan at kasaysayan na tinatamasa po natin ngayon. Ginanap ang ika-80 anibersaryo ng pagkakatatag ng Bulacan Military Area or BMA, kung saan pinangunahan ni Vice Gobernador Alexis Castro at kinatawan ni Undersecretary Reynaldo Mapalu na si Philippine Veterans Affairs Office Deputy Administrator Assistant Secretary Restituto L. Aguilar ang pag-aalay ng bulaklak sa bantayog ni General Alejo Santos. Napakarami sa kanila ang hindi nabibigyan ng tamang pagkilala. Dahil dito ginamit natin ang oras na ito upang formal na kilalanin, parangalan at pasalamatan ang ating mga veterano. Kung kaya sa araw na ito, tayo lahat ay sumasaludo sa kabayanihan ng mga veteranong naririto at maging mga veteranong na mayaman. Kaalinsabay nito, ginawaran rin ng parangal ang mga bayaning veterano ng ikalawang digmaang pandaigdig na ang layunin ay sariwain ang kanilang pinamalas na kabayanihan at sakripisyo para sa kalayaan ng bayan. So po, pagpapasalamat po namin at pinaaabot po, lalo na po ng aking ama na nabigyan po ng pagkilala ang kanilang ginawa noong mga unang panahon. Kaya po ako ay natutuwa dahil binibigyan po ng importansya o binibigyan po ng parangal o paggunita yung mga veterano po na naghirap at talagang nagsakripisyo. Yung buhay nila inilaan para ipagtanggol ang ating bayan. Napakalaki ng naidudulot nito na yung mga ganitong klase ng paggunita dahil sa bagong henerasyon ngayon kasi ay parang hindi natin nabibigyan ng pansin. Pinasasalamatan natin si Governor Daniel Fernando, si Vice Alex Castro. Yung proyektong ito na ginawa nila sa pamamagitan ng Tihakto sa pamumuno ni Dr. Eli de la Cruz ay napakalaking
bagay nito para ito'y maitawid sa kamalayan ng tao, lalo na sa kasaysayan. Mga kalalawigan, kababayan, ito po si Charmaine Buencamino. Inaanyayahan ko po kayong manood ng Galing Bulacan. Dapat nga nung nakaraan, kaso nga lang binagyo nga tayo, tatapat naman yung bagyo, yung mismong dapat araw ng pagbigitin ninyo. Ito yung pinaka-aabangan-abangan ng lahat. Ito yung pinaghirapan ninyo ng loob ng isang taon. Yung mga hindi nanalo nung nakaraang taon, gusto nila makabawi, manalo ngayon. Mga nanalo naman, gusto ma-retain uli yung pagkapanalo nila. At yung mga hindi nananalo, mas pinagbubutihan nila. Mga mother leaders sa DLN, maraming salamat. Kayo ang naging kaagapay namin. Kayo ang nakaalalay sa amin. Kinilala at binigyang parangal ng pamahalaang panlalawigan ng Bulacan ang bayan ng Giginto bilang natatanging bayan sa nutrisyon. Unang pwesto, lungsod ng Baliwag sa ikalawang pwesto at Marilao sa ikatlong pwesto sa ginanap na pagtatapos ng Buwan ng Nutrisyon na nakapaloob sa Singkaban Festival 2023. Sa ngalan po ng bayan ng Giginto, mula po sa pamahalaang bayan, pagpapasalamat sa ating po pamahalaang panlalawigan. Ang aming pong vision, ako po personal, na gusto ko po yung bayan ng Giginto maging pinakamasayang lugar para lumaki ang isang bata. Mula pa lang po sa sinapupunan ng kanilang mga ina ay inaalagaan siya ng pamahalaang bayan, inaalaga siya ng pamahalaang panlalawigan para siguraduhin yung kanyang kaligtasan, yung kanyang nutrisyon. Lari del kabayong naguunahan, Mokawe pagod ang lulutang-lutang. Paombong sasahan ng kayamanan, Giginto halamanan ng lalawigan, o bando sa yaman ng kahilingan. Mabuhay ang sambayanan, mabuhay ang Bulacan Singkaban. Samantala, itinanghal na mutya ng Buntis 2023 si Lisvel May and Sant mula sa lungsod ng Baliwag. Grand winner, Lisvel May and Santos, lungsod ng Baliwag. First runner-up, Madonna and Marcelo, Doña Remedios Trinidad. Second runner-up, Daisy Avendaño, lungsod ng Maykawayan. Maraming salamat po, Governor Daniel Fernando at saka po kay Vice Alex po. Sa head po ng nutrition sa Baliwag, maraming salamat po. Unang kongreso ng Malolos. 125 taon ang nakalipas sa araw na ito. Kasabay ng halalang ito ay ang maagap na pagraratipika ng pagkakaproklama ng ating kalayaan. Pagpapasa ng mga batas na magtataguyod sa pagpapagawa ng mga paaralan at pagbabalangkas ng kauna-unahang konstitusyon pang-republika sa Asya. Ang Kongreso ng Malolos ay naging instrumento ng ating pagkakakilanlan sa pandaigdigang arena bilang mga Pilipino na ipahayag ng Kongreso ng Malolos sa buong mundo ang pagkakaisa at pagkakabuklod-buklod ng sanggunian, nilikha para sa pundasyon ng kauna-unahang Republika ng Asya. Matagumpay na ipinagdiwang ang ika-125 anibersaryo ng Kongreso ng Malolos na may temang Kongreso ng Malolos, saligan sa pagsulong ng nagbabagong panahon sa paukpang kasaysayang simbahan ng Baraswain tuwing September 15. Naging panauhing pandangal si Senador Laurel Legarda na pinangunahan ang pagtataas ng watawat at pag-aali ng bulaklak sa bantayog ng unang Pangulo ng Pilipinas na si General Emilio Aguinaldo, kasama sina Vice Gobernador Alexis C. Castro, Police Brigadier General Jose S. Hidalgo Jr., PNP Regional Director, at sinaksihan nila Dr. Emmanuel F. Calayaro, NHCP Chairman, Punong Lungsod Christian D. Natividad at iba pang opisyales. Layo na po ang narating ng ating mahal na Pilipinas magmula sa unang maitatag ang Kongreso ng Malolos at maisakatuparan ang kalayaang inaasam. Ang mga pinaghirapan ng mga kababayan natin sa nakaraan ay hindi natin hahayaang mawalan ng halaga sa kasalukuyan. Ito pong Kongreso ng Malolos ay isang patunay kung gaano kahalaga ang ating kasaysayan. At gaya ng tema ngayong taon, naging matibay siya na saligan
sa pagsulong ng nagabagong panahon. Ang araw pong ito ay isang mahalagang paalala sa atin na ang kalayaan ay hindi lamang handog mula sa nakaraan, kundi isang responsibilidad na pinasa sa atin upang pag-ingatan at patuloy na ipaglaban para sa mga bagong henerasyon na magmamana po nito. Isang karangalan na ako ang naatasan na manumpa sa watawat ng Pilipinas. Saya po at proud na proud po ako na naging parte ako ng Malolos Congress kasi ito po yung kasaysayan natin bilang mga Pilipino na kung wala ito, baka wala ang Pilipinas sa estado niya ngayon na meron tayong batas na nagpapatakbo sa lipunan natin. Ang Kongreso po ng Malolos ay para ma-recall po yung history natin. Para malaman po talaga natin kung saan po ba nagmula ang Kongreso po ng Malolos at para mabalikan na din po ang mga nangyari. Proud po ako na isa po ako sa mga na-invite sa school po namin para po umattend sa ganitong klaseng event. Ini-encourage ko po ang kabataan na katulad ko upang mas kilalanin pa ang bansa natin. Taon-taon, nandito po kami sa lahat ng mga pagtitipon o pagbalik aral na history kung saan ang Bulacan ay pinakamaraming bayani at nakipaglaban upang mabawi ang ating kasarinlan. Ito po, ang kongresong ito ay napakahalaga sa ating bayan dahil dito dinalangkas ang mga batas na tinatamasa natin ngayon. Kasama ko si Leonard B. Halasan ay isa ring reenactors at kami ay patuloy sa advokasya nagpagbibigay ng mga tamang istorya sa mga kababayan natin. Salamat po. Ang Kongreso ng Malolos ang nagsilang sa unang Republika ng Pilipinas, 1899. Kaalinsabay ng pagdiriwang ng Singkaban Festival 2023 ay nagdaos ang Provincial Youth, Sports and Public Employment Service Office o PYSPESO ng Bulacan Trabaho Service Caravan Singkaban Job Fair 2023 kung saan mahigit 60 na mga local at overseas employment agencies at companies ang nagkaloob ng 4,734 job vacancies para sa 765 na mga registered job applicants. Kaalinsabay nito ay ginanap din ang awarding and distribution ng DOLE Integrated Livelihood Program o DILP kung saan 511 benepisyaryo ang nakatanggap ng mga livelihood packages gaya ng mga welding machines, soap making machine kits, hilot wellness kits, sewing machines, food processing machines, at oven machines mula sa DOLE at pamahalaang panlalawigan ng Bulacan. Mga companies na nandito, ako na po ang magre-recommenda sa kanila. Basta po Bulakenyo masisipag. Hindi lang po masisipag kapag kakatiwalaan iba. Isama niyo po sila sa inyong kumpanya at hindi po kayo mabibigo. Mapagmamalaki po namin ang mga Bulakenyo na maglilingkod po sa inyong kumpanya. Kaya good luck guys sa mga job seekers natin at sa mga nandito, sa mga bibigyan ng panganib buhay. Sana gamitin natin ito sa maayos ha. Gamitin po natin para makaramos tayo sa buhay natin. Sa ngalan po ni Governor Daniel Fernando na nandito po ang pamahalaang lalawigan sa inyo. Kakibat ang Department of Labor and Employment para magbigay po ng tulong, panghanap buhay sa ating mga kababayan at trabaho para sa ating mga kabataang Bulakenyo. Are one with you, kami po sa Department of Labor and all other national government agencies present po dito na nagpo-provide ng one-stop shop. Nandyan po silang lahat upang magbigay serbisyo sa mga Bulakenyo. Mga kapatid na employers, thank you very much. We hope and we wish na you will get the best employees na pwede makapag-contribute sa attainment ng goals ninyo in your companies. All of the job seekers, we wish you good luck. If ever you will not be lucky today, I hope this will not discourage you from doing your best upang i-improve nyo pa yung inyong mga sarili para ma-improve ninyo that kayo ang kailangan ng ating mga employers. Nakita ko po sa page ng Peso Bulacan na mayroon pong job fair. Una po, bali nag-apply ako sa overseas na mga agency. Tapos po ngayon, na on the spot hire po ako sa
North Taal Steel Corporation as QA Inspector. Thank you nga po pala kay Gob, tsaka kay Vice Gob, tsaka po sa mga bumubuo ng job fair na to. Tapos po sa company na papasukan ko ngayon. Salamat po. Nag-apply po ako sa company na Jollibee Management para sa position na cashier. Medyo matagal na rin kasi ko talaga din naghahanap ng work. Ayun, thanks God na tanggap naman din ako ngayong araw. Unang-una po, thank you po sa opportunity. Hindi lang po para sa akin, para po sa mga naghahanap ng trabaho. Sana yung mga iba rin naghahanap ng work, matanggap din sila gaya ko. Salamat po pala sa kay Gob tsaka kay Vice po sa opportunity na tong job fair. Saka po sa company rin po na tumaga po sa akin sa Jollibee Management po. Maraming salamat po sa opportunity. Actually, sinabi lang po sa akin ng kaibigan ko to sa Facebook po and then binisit ko po yung page dito po sa Singkaban and then napag-desisyonan ko lang pong pumunta rito. Nag-apply po ako bilang accounting officer po sa One Puhunan. Masaya po syempre kasi ito po yung first job ko and then gusto ko naman po yung gagawin ko dito. Gusto ko pong magpasalamat sa lahat po ng bumubuo nitong program po na to. Of course po sa governor po natin, sa vice governor po natin, and sa company po na nag-hire sa akin which is One Puhunan po. September 3 hanggang 15 ay ginanap sa SM City Marilao ang Regeneration 25 Bulakenyo Artists in Nourishing Community. Isang eksibisyong tampok ang mga obra ng mga Bulakenyo artists na nagpapakita ng kanilang masining at galing sa larangan ng pagpipinta. Kung hindi ko po na itatanong, nung nakaraang linggo pa po kami nag-open ng Singkaban dito po sa SM. At ito po yung regeneration. Ipinakita po ng mga talentong Bulacan ang kanilang talento sa larangan ng pagguhit. Sa pagtatapos po ng Singkaban Fiesta, bilang laking Bulakenyo, sama-sama po tayo na kulayan natin. Bintahan natin ang ating lalawigan bilang isang pamana sa ating lahat na tayo bilang laking Bulakenyo ay mayroong maipagmamalaki. Ang mayaman na sining at kultura, ang mayaman na tradisyon na dito lamang sa ating dakilang lalawigan ng Bulacan, mayroon na talaga namang binarayo at binabalik-balikan. Sa lahat ng mga kabataan nandito, enjoy lang natin to. Salamat sa Smart Communication dahil sa pagdadala ng mga sikat na mga banda at para mapanood at ma-experience natin ang concert dito sa ating lalawigan sa pamumuno ng ating mahal na punong lalawigan ni Governor Daniel Fernando para maging masaya po ang ating Singkaban Festival. Umabot sa humigit kumulang 8,000 kabataang Bulakenyo ang nakiisa sa tugtugin at kantahan ng Singkaban SmartCon 2023 na may temang Powered Up Youth's Future ng pamahalaang panlalawigan ng Bulacan. Katuwang ang Smart Communications Incorporated noong 15 ng Setyembre 2023 na ginanap sa Bulacan Sports Complex. Super grateful po kami sa government ng Bulacan kasi since as a student po, syempre sobrang nakakapagod po yung schoolwork. So sa ganito pong events is nakaka-chill po ay natutulungan niya po kami na makapag-relax. I'm very grateful po na nagkaroon po ng ganitong opportunity para po sa aming mga kabataan at simula na po ng pasukan. Nakakatulong po ito na makabawas ng stress sa amin. Tampok sa Singkaban SmartCon 2023 ang mga OPM local bands na Lunar Lights, Outwall Blossoms, Here naman guys! gayon din ang mga celebrity guests na sina Rodessa,
Jed Baruelo. Maki. At ang bandang Sunkissed Lola. Malolos Gusto ko po mag-thank you kay Governor and kay Vice Governor and syempre sa Bulacan for inviting me sa Singkaban Youth Concert. Sobrang na-appreciate ko yung invite na to. It's a very big opportunity for me. It encourages everyone na mas ma-appreciate yung OPM or yung sarili nating musika. And of course, I would like to thank the provincial government of Bulacan for inviting me here. Maraming salamat po sa provincial government of Bulacan for having me here. It's such an honor to be a part of this project, Singkaban Youth Concert. Maraming salamat po dahil malaki po tong opportunity para sa aming mga OPM artists na nagsisimula pa lamang sa industry. Thank you very much for choosing us para maging main band for this event. This is our first actually na Singkaban dito sa Bulacan. And we would also like to thank, of course, the provincial government of Bulacan and Smart Communications for having us tonight. Pagkatapos ng konsyerto, agad itong sinundan ng pasiklab sa Singkaban, inandog ng Dragon Fireworks Incorporated bilang hudyat ng pagtatapos ng Singkaban Festival 2023. Isa na namang masayang episode ang ating pinagsamahan mga Bulakenyo. Sana po ay nasayahan at namangha po kayo sa lahat ng ating mga itinampok na mga programa at aktibidad na ginanap sa ating Singkaban Festival 2023. Tunay ngang naging makabuluhan ng ating selebrasyon para sa taong ito. At naway magsilbing paalala sa atin ang diwa ng ating tema na likas na yaman, kasaysayan at kultura, pangalagaan ating pamana, na siyang nagpapaalala sa atin na sa pamamagitan ng ating pagsuporta sa mga galing at talento, mga likha at produkto, at mga likas na yamang ipinagmamalaki ng bawat bayan at lungsod, ay napapanatili nating buhay at puno ng sigla ang ating kasaysayan, sining, kultura at turismo dito sa Bulacan. At ang mga ito, ang mga kayamanang buong galak nating ipapamana sa susunod pang mga henerasyon. Kami po ay taus-pusong nagpapasalamat sa inyong pakikiisa at pagsubaybay sa ating Singkaban Festival 2023 at maging sa ating Singkaban episode dito sa Galing Bulacan. Mula taong 1997 magpahanggang sa ngayon ay hindi nawala ang sigla at sayang hatid ng selebrasyon ng Singkaban Festival. Asahan po ninyo na sa mga susunod pang pagdiriwang ay mas lalo po naming palalakhin, pasisiglahin at mas magiging makulay pa. At sana po ay makasama namin kayo sa susunod pang pagdiriwang nito. Hanggang sa muli, ako po si Althea Franco, ang inyong reyna ng Singkaban 2023. Huwag maging dayuhan sa iyong sariling bayan. Tuklasin ang ganda at galing ng ating lalawigan.
pasyalan ang magandang Bulacan. Mga tao'y mapagmahal pala kaibigan. Tatlong republika'y dito isinilang, mga bayani ng bayay dito nang